another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Mike Abe, Subiri, pareho pong bumunyo. Pag sa boxing, wala. Pag sa boxing, wala po akong kaproblem-problem. Pag nagsimula na ako sa political vlog, putya, daming highs. Nako. Anyways, ganyan talaga buhay. Kaya lang ha, lobat pala tong isa, yung sa FB. Okay, pag-usapan po natin, no? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Una po, ito pong sinasabi ni Mike Abe. Alam nyo, ilang araw lang po ang lumipas. Ang tapang po ni Mike Abe. May mga pakumpas-kumpas pa yan na ito ang pinakamaganda. Itong People's Initiative, ang pinakamagandang uri. Ang tagal-tagal na, hindi. Mga banat ni Mike Abe, matagal na raw yung chat niya. Wala pong nagaganap na charter change. Paano nga naman daw dahil yung Senado, no? Senado po ay hindi mapagkakatiwala. Pabor po sila na People's Initiative na lang. Yung congressman, yan po pinag-usapan po natin yan. In fact, pinagtatanggol po nito ni Mike Abe yung pong, 'di ba, kinakantsawan natin. Yung sinasabi ni Mike Abe na baka naman hindi yung 100, baka naman hindi bayad yan, no? Baka yan ay pamasahe lang, no? O ngayon, nung nagsalita po si Subiri, nang sinasabi ni Subiri na ang mamumuno na po ng Tchatcha ay yung Senado, wala na pong masabi kasi kinukot ni Subiri si Pangulong Marcos na sinabi raw ni Marcos na yan na yung magiging kalakaran, no? Susunod na ngayon. At ito po ay sinang-ayunan na ni Speaker Martin. Mamaya po tatalakayin natin yan. Dito muna tayo sa mga tagapagtanggol ni Martin mismo. Alam niyo po, no? Bira ng bira yan. Ito pinakamaganda. Ito ang dahil tao mismo nagpapasya. Ganyan mga binabanat niyan. Sabi ko, alam kaya nito yung mga pinagsasabi niya? O ilang araw lang po. No? Yung mga conviction nila, alam niyo po, masasanay na kayo sa mga uri, yung mga pinagtatanggol, yung mga nagtatanggol, pare-pareho po. No? Pare-pareho po yung mga nagtatanggol tsaka yung pinagtatanggol na mga walang isang salita. Mahirap po yan. Ilang araw pala nakalilipas, pinagtatanggol po ni Mike Abe yung People's Initiative. Kinantsawan pa nga si Pulong. Dalawa lang daw na congressman ang hindi naglalakad o hindi nagsusulong ng People's Initiative. Malamang daw si Pulong lang tsaka to si Congressman Edsel Lagman, yung tumututol. 'Di ba? Pinangangalandakan niya yan sa pinangangalandakan ni Mike Abe yung tungkol po diyan sa People's Initiative. Ngayon pong may pahayag naman si Subiri na sinasabi ni Subiri na hindi na magpi-People's Initiative. Dahil sa People's Initiative, mawawala na po ng silbi yung Yun po yung pinapipirmahan nila na joint ang botohan. Mawawala na po ng silbi yung Senate House. Yan po yung pinopropose nila. Di po ba? O ngayon, ilang araw lang po nakalipas, matapos na, ngayon, ito ang pinakamaganda. Ayon kay Mike Abe, ito ang pinakamaganda dahil ito, people to, mga tao ang nagtutulak nito. Mga tao pala People's Initiative pala, bakit mo babalik ta rin? Ang dali po nila, no? No? Ang dali po nila, baka iniisip po nila, ay nakalimutan na to ng mga nakinig sa akin ng mga ilang araw lang ang nakalipas. Binanatan ko pa yan noong nakarang mga araw Natandaan ko pa kung bakit kita binanatan kasi pinagtatanggol mo pati yung 100. Yung 100, di ba? Sabi mo, baka naman hindi bayad yan, baka pamasahe. Sinundan ka pa ni Jam Magno. Sabi naman ni Jam Magno,
hindi yan ano, alam niyo, yung binigay sa inyong ayuda ay hindi yan na anong tawag niya? Hindi yan na yung pagbili ng boto, no? Hindi yan vote buying, kundi yan po ay incentive. Hinihintay ko kung nasa na si Jam Magno. Ano na Jam Magno? Nagsalita na yung presidente. Mamaya iisa-isahin din natin yan, ha. Yung sinabi ng yung sinabi ng presidente rin. Okay. Sa madaling salita, no? Saving phase na po yung nagaganap eh. Lahat po ng sektor, pati po yung mga kakampi nila. Sabi ko nga nung mga nakaraan natin video, si Pangulong Marcos, in fairness kako, no? Totoo naman na yung unity niya, no? Tuloy-tuloy. Gusto niya, nananawagan talaga siya na unity. Nakikita naman natin na mukhang ano naman siya, mukhang siya po ay seryoso sa panawagan na unity kasi pati mga kakamping, pati mga dilawan, pati mga sumusuporta na eh. Etong kanyang pinsan ng nung sinulong po yung Chacha, alam niyo po, unnecessary. Unnecessary yung ginawa ninyo, wala namang need para magsulong kayo ng Chacha. Yun, totoo yun, divisive. Pero mamaya na yan, ano lang po natin to si Mike Abe. Ang tapang mo, Mike Abe. Ang Ang sabi mo, eto pinakamaganda, People's Initiative. Sinabi mo pa, kinantyawan mo pa yung Senado. Matagal na hindi nakakapag-chacha dahil parang pinalalabas mo pa na balakid yung dating sistema dahil laging kasama yung Senado. Yung CONAS at saka yung CONCON laging kasama ang Senado. Kaya itry naman daw yung People's Initiative. O ngayon, baliktad ka na rin. Naniniwala. Ibang klase talaga. Sabi ko, putya, mahirap pong pagtiwalaan yung mga taong sinabi noong nakaraan. Ngayon, iba na po ang sasabihin. Speaking po, no? Sabi ko, hindi ba si Subiri? Napa-research tuloy tayo kagad eh. Hindi ba si Subiri ayaw niya rin sa Chacha? Noong Disyembre lang po. Ito po noong Disyembre lang to. Si Subiri, ito po sinabi ni Subiri. Subiri on Chacha surveys. Surveys needed first. Ito po ang sinasabi ni Subiri. Moves to amend the 1987. Ito po ay petsang December. Ito po ay balita. Balita po to ng Philippine Star, December 17, 2023. Malamang ito po ay yung pinahayag reaction niya to sa pahayag ni Martin Romualdez na gusto nila sa House of Representatives na isulong po yung Chacha. Ayon po kay Subiri, moves to amend the 1987 Constitution should first have the imprimatur of the people. Tindi, no? Imprimatur. O ano daw gagawin? Mag-election ba? Ito po, tuloy po natin. Which can be gauged by conducting surveys on charter change, according to Senate President Juan Miguel Subiri. In a radio DWIC interview yesterday, so December 16 po to, no? Nakakatawa ka naman, Boy Hope. Kayang-kaya po ni Sara Duterte yan. Nag-aalala ka ba? O gusto lang mo lang manira? Yan ang problema nyo no? Imbis na sagutin nyo yung mga paninira sa Duterte. Ano po ba problema ng DepEd? Meron po bang hindi na i-issue ng mga lisensya? Boy Hope, meron bang lisensya sa DepEd na hindi na i-issue dahil walang plastic? Sagot. Meron bang bakbakan sa DepEd? Matapos sabihin na wala nang active guerrilla front
Nakipagbakbakan ba yung mga taga-DepEd? Anong problema nakikita mo sa DepEd? Kakulangan sa classroom. Hindi ba ang kakulangan sa classroom ay budget? Pwede ba yan? Isipin natin kung paano magkakaroon ng classroom. Naisip ko na, budget. Sino po may control ng budget? Sino? Si Martin at si President Marcos. O yun lang po ang problema, budget. Classroom, budget. Classroom, budget. Hindi po yan pwedeng itokis. May 159,000. Saan nyo kukunin niya? Billion po yan. Budgetan lang. Napakasimple. Binadgetan ba? Tanong mo, Boy Hope, bakit ayaw budgetan ni Martin? Balik na tayo, ha? Kala nyo, babanatan nyo pa kami ng, ano sinabi na, mamaya sasabihin niya, ano sinabi sa WPS? Napakasimple lang naman po, eh. Magko-comment kayo, ayusin muna problema sa DepEd. Ano po bang problema sa DepEd? Classroom? Budget lang po katapat niyan. Sino may control ng budget? Correct. Si Martin at saka si Pangulong Marcos. Yun lang po yun. Yung LTO, hindi problema. Yung mga magsasaka sa Benguet, piso na lang daw ang kilo ng gulay. Puta, kulang pa yung puhunan nila sa ibebenta nila. Yan ba problema ba ng DepEd yan? Lutasin ng DepEd yan. Gusto mo? Yan ang problema nyo. Ang kaya nyo, dilawang kasi nagpapatakbo ngayon ng PR ng BBM. Dilawan mag-isip. Kung hindi man dilawan yan, dilawan mag-isip. Ano po yung ibig sabihin natin? Ang alam lang paninira. May problema. Walang plastic. Puta, lutasin nila yung sa DepEd. Di ba? Walang walang maitayong yung 1 million na pabahay. Naglaho na. Problemado naman pala yan si hindi niya pala na-solve yung problema ng traffic eh. Si Villar eh. Kita nyo po, ang lalayo po ng mga sagot, di ba? Ganyan po sila. Tatapatan nila, ayan, katulad niyan. Inom ka ng gamot, Buds. Inom ka, hindi ako inom ng gamot. Kape inumin ko, ayan, kape. Mainit na kape para masiyahan kayo. Okay, balik na tayo. Pinatulan lang po natin, pasensya na po kaya para po mawala po yung yung mga masala po natin yung mga rito. Okay. Punta na po tayo. Pinoproblema nyo yung DepEd. Number 1 ang DepEd. He was yan. Ang sinasabi po ni Zubiri noong December. December lang po, 2023. Wala pa pong isang buwan na nakakalipas. Ang sabi po ni Zubiri, hindi tayo dapat magtsatsa. Kinakailangan mag-survey muna. Tanungin ng mga tao kung gusto ba ng mga tao na magtsatsa. Yeah? Ngayon, ano na po sinasabi ni Zubiri? Prioridad na ng Senado ang tsatsa. Prioridad nyo ang tsatsa? Wala na ba tayong ibang problema? Yan bang tsatsa, lulutasin niya yung mga problema natin? Yan yung problema natin eh. Yung pagtugon ng gobyerno, ang layo sa totoong problema. Katulad niya, nakita niyo po ba, nagrarally yung mga chopper? Alam niyo po ba, 6 years ni Pangulong Duterte, walang malalaking rally? Alam niyo ba yon? Bakit? Tumutugon po ang gobyerno. Naalala ko pa po, may nagrarally nung zona ni Pangulong Duterte, unang zona o ikalawang zona niya. Nilabas ni Pangulong Duterte yun. Para alam mo, ano problema niyo? Ito po, ang tagal ng problema tong mga chopper na to. Ano po ang lumabas na resulta nung pinag-aralan nila yung problema ng mga chopper? Alam niyo kung ano?
Problema daw yan ni Duterte. 2024 ngayon, ha? May problema yung mga tsuper. Ang konklusyon nila, ang may kagagawan ng problema na yan, si Duterte. Kaya tuloy pa rin ang tsa-tsa, hindi namin intindihin yan. Si Duterte may kagagawan yan. Kayo ang presidente ngayon 2024 eh. Ibig nyo sabihin, kada may problema, problema na Duterte yan. May problema tayo sa West Philippine Sea. Binubomba tayo ng tubig. Si Duterte kasi, pro-China eh. Duterte. Lahat ng suliranin ngayon 2024, isisisi nila sa presidente ng 2016 to 2022. Bads, bakit galit ka sa lahat? Basta tayo, Duterte tayo. Huwag mo nang pakialaman kung galit ako sa lahat. Pati ba naman galit ko? Gusto mo ba ma-share? Lika rito, share ko galit ko. Alam mo, sumpa ko to eh. Galit ako sa mundo. Grabing na nga produktong agrikultura ngayon kaya tinatamad magsasaka, nakakarami. Tapos ang sabihin, nasa gobyerno mag-import dahil kulang ng produksyon. Siyempre, matik, kikita na naman sila. Kita niya, sabi ng mga taga-FB, sabi ni Edsel, no? Nawawa ko sa mga magsasaka eh. Okay, anyways, ngayon tuwan-tuwa po si Zubiri, siya sikat eh. Di po ba? Sabi ni Zubiri unang-una, pareho kami ni Pangulong Marcos. Pareho pala sila. Ano yung pareho nyo? Pareho daw sila naniniwala. Ha? Oo nga po, kagagawan po ni Duterte. Kaya nga po dapat, nung tumatakbo sila, pag meron po kaming nakitang problema sa 2024, 2025, 2026, 2027, isisisi po namin kay Duterte. Hindi po sila mananalo, tsak. Hindi nyo tutugunan, isisisi nyo lang. Oo, sabi ni Willie, sisisi lang daw. Sinabi pa, dotae pa eh. Sisisihin nyo lang? Anong gagawin ng presidente? Wala, sisisihin lang namin. Di naman namin problema yan eh. Wala talaga tayo magagawa. Ganyan po yung mga dilawan mag-isip eh. Okay, balikan po natin si Zubiri. Alam niyo po si Zubiri, una, noong December, ayaw niya mag-tsa-tsa. Mag-survey muna. Tanong ko, nag-survey ba, Zubiri? Sinabi ba ng tao na gusto namin mag-tsa-tsa? Hindi. Kinausap si Zubiri ni Martin at saka ni Pangulong Marcos. Okay, ano ibig sabihin? Nabago na po. Isang usap lang. Parang nakakita eh. Alam niyo mga, ito yung opportunity na sumikat. Kasi, buwat po nang umupo si Martin, si Marcos, at saka to si Senate President Zubiri. No? Buwat po nang umupo. Parang, uunahan lang ni, katulad ng confidential fund. Ano lang sinabi ni Martin? Tatanggalin namin yung confidential fund ng Vice President at nag-usap na kami ni Senate President Zubiri. Susunod sila. Ganun din ang gagawin nila. Ganun nga ang ginawa. Tinanggal din yung confidential fund ni Sara Duterte. Sabi ko, sunod-sunuran lang pala to kay Ngayon, pagkakataon niya na para mukhang siya yung on the lead, di ba? Mukhang siya yung on the lead. Ano sabi niya? Pareho pala kami ni PBBM, no? Na ayaw namin ng Chacha True People's Initiative dahil ito ay divisive. Okay at susunod po, magpa-file ako, susunod ang mga congressman sa akin. Parang gusto mo ba sabihin, kaya mo silang pasunurin? Hindi mo alam kung sino nang uuto sa dalawa eh. Kung ang nang-uuto ba ay si Senate President, kayo na po magpasya. Sino po ang nauuto dito sa sitwasyon na to? Si Zubiri o yung dalawang magpinsan? Alam niyo po, real talk, no? Ang question ko, bakit ngayon lang umaksyon? Bakit ngayon lang may ganyan ang presidente ng Pilipinas?
'Di ba? Kailan po 'yan in-announce ni Speaker Martin? Desyembre, bago po magtapos yung bago po magbakasyon. Sabi na ni ano, sinabi na po 'yan ni Martin, eh. Kami ay magcha-tchatcha. Balik ko lang po, magcha-tchatcha kami, sisimulan namin 'yan sa Enero. Totoo naman po pala. Sa Enero sisimulan nila. At ang pagcha-tchatcha namin, dahil yung pinag-aaralan namin papanong hindi na namin isasama ang Senado. Oy, Subiri, makinig ka. Ito yung word, hindi naman ganito yung wordings mismo. Pero ganito po yung sabi ng mga congressman. Pinag-aaralan nila kung paano nilang sila magcha-tchatcha. Sa isip ko, paano yun? Hindi po pwedeng itsipweran yung Senado. Sa isip ko lang yun. Pero nakita po natin, talagang iitsipwera nila yung Senado. Di ba? Sinabi ni Martin, nakalimutan ko kung sinong congressman. Malamang isa yun sa mga congressman na malalapit na kay Martin. Yun yung nagsabi na pinag-aaralan namin paano magcha-tchatcha nang hindi kasama yung Senado. Palaisipan sa akin yun. Pagpasok po ng Enero, eto na, hindi na po palaisipan. People's Initiative pala. Yung People's Initiative na sinimulan ng mga congressman, kita nyo, napaka-contrast. People's Initiative ang nagpasimula, congressman. Hindi po pwede yun. Okay. Tapos, sasabihin nyo ngayon, ni Subiri, in-announce ni Subiri, pareho daw sila ni Pangulong Marcos. Dahil si Pangulong Marcos ay dating senador. Tama po yun, dating senador yun. Ayaw niya maiitsipwera. Ayaw niya maiitsipwera si Pangulong yung Senado dahil dati siyang senador. Tama rin yun. Pero ang tanong ko lang, bakit kung kailan naglabas na si Lagman, pinangunahan po ni Lagman na nagkakabayaran, sinundan po nito nila Davao congressmen Pulong Duterte at sino isa? Yun na nga, yung hindi bumaliktad na congressman sa mga Duterte. Pinatunayan nila na meron nagkakapirmahan. Pinatunayan din po sa Quezon City. Walang 100 sa Quezon City. Sa Bicol, sa Albay meron . Sa Albay merong 100 . Sa Quezon City, pangako lang. Ayuda. Si Ungab. Ngayon, nung pumutok na, pati si Senator Amy, binunsod na talagang nakaplano to. Tsaka ngayon, kasi saving pace na . Gamitin na natin tong Senado. Baka mailigtas na tayo. Yan po yung naganap dyan. Kaya sino po nang uuto at inuuto nino? No? Nagkakautuan, nagamit po yung Senado. Kawawa naman. Sabi pa atake na. Atake na yung mga senador. Atake na raw yung mga senador. Pinigilan lang ni Subiri. Babida si Subiri ngayon. Ba't mo pinigilan? Nang marinig namin kung ano yung atake nila. Alam mo yung mga senador, ang daming beses na namin narinig yan. Heads must roll. No? Kinakailangan may managot. Wala naman nananagot. Wala naman heads must roll. Wala naman nagro-roll na head. Ngayon, sasabihin mo naman, atake na sila. Ano ba atake niyan? Paano aatakihin? Mga kapatid, kayang-kaya nila, no? Sasabihin naman ngayon, ayaw talaga yan. Ayaw talaga yan ni Pangulong Marcos. Maniniwala ba kami na ayaw talaga yan? Bakit nakarating pa rito, pumutok pa yan? Pwedeng nagalit na si Pangulong Marcos dahil punong-puno na siguro. No?
Ewan ko lang ha kung ano naganap. Bakit tinanggap ni Martin na susunod siya ngayon kay Subiri? Goodbye na, no? Goodbye na sa Prime Minister. Wala na po 'yan. Kung gusto niya mamuno sa bansa, talagang dadaan na siya sa presidente. Magpe-presidente siya. Ngayon, ang sinasabi naman ng mga, alam niyo, nakakaawa, no? Yung mga tagapagtanggol mo yan, si Morales ba yan? Jam Magno? Lalo kayong pinapahamak eh. Hindi raw vote buying, umamin eh. Umamin na nagkakabayaran eh. Hindi nga lang vote buying ang tawag, incentive. Alam nyo, yung mga tagapagtanggol nyo, napupuna ko lang si Mike Abe, si Jam Magno. Mas mahina pa. Mas mahina pa sa mga vlogger nyo, mukhang hindi naliligo eh. Mas mahina pa sa vlogger nyo na nagtitinda ng pampapogi. Ng tinapay naman, no. Ay, yung naging ano nila, no, naging kalakaran nila na tapos ngayon, akala nila, eto mag-real talk tayo, akala nila, pag sinabi na ni Senate President na magchat-chatya tayo pero kasama na yung Senado, ano naman ngayon? Sino ba may sabi na gusto namin magchatya? Tinanong nyo ba yung taong bayan kung gusto namin magchatya? Ang gusto namin, lutasin ninyo yung mga problema ng Pilipinas ngayon. Wag na po yung mabibigat. Alam niyo po, palatandaan na ang hirap nila makalutas. Plastic lang eh, plastic. Alam niyo, buhat nung umupo yata yung problema na natin yung lisensya. Inunahan namin ang pangyayari. Inunahan namin. Wala bang bayaran na naganap? Walang nagpapirmahan? Diyos ko, sino ba yung nagsabi inunahan daw natin? Ikaw lang yata, Jerry Aragon, ang hindi nakaalam na may pirmahan para sa People's Initiative. Hindi namin inuunahan yan. Okay. Nasa na tayo na? Nawala tuloy ako eh. Yung isa, yung huli. Okay. Ayaw po ng mga tao yan. Ayun, yun yung punto ko, no? Putya, plastic lang na lisensya, hindi nyo kayang lutasin. Isang logical na tao lang marunong mag-isip. Alam nyo po, ito isa lang pong problema, plastic lang po ng lisensya. Parang hindi nila kayang lutasin. Hindi po pandemya pinag-uusapan natin. Na-imagine nyo ba kung hinarap natin problema ay pandemya? Mabuti na lang talaga tinapat sa magaling na presidente yung pandemya. Pero mo plastic ng lisensya hindi magawa ng paraan. Simple lang po, ako tanungin nyo. Kahit wala akong alam sa plastic, tanungin nyo ako. Kunwari ako presidente, ano gagawin ko? Lutas kagad yung plastic na yan. Sabihin nyo lang, Badong, kung ikaw ang presidente, ano gagawin mo? Wala nagtatanong. Hindi ko sasagutin. Hindi. One time lang, tanongin nyo lang ako. Kung ikaw presidente, Badong, ano ang gagawin mo? Ikaw naman Riza, syempre, ayan. Hindi yan yung tanong. Kung ikaw presidente, ano gagawin mo para malutas yung LTO? Alam niyo kung ano gagawin ko? Tatanggalin ko yung yung secretary ng Transpo. Diyan lang lahat eh. Ano problema natin sa NAIA? Sino may hawak? DOTR. Problema sa mga lisensya, LTO, DOTR. Problema sa hindi natuloy ng mga Mindanao Railways. Sino dapat tumayos nun? DOTR. Tanggalin ko yung tao niyan, di nagtinuyan. Kaya kita tinanggal dahil simple lang. Hindi nyo malutas yung plastic. Di yung susunod, puta, kinakailangan lutasin namin to.
Yun po yun. Si Duterte ganun eh. Tanggal ng tao, di tahimik na agad. Nag-uusap pa lang, iniimbestigahan pa lang yung sa tourism nun, yung kapatid ng mga tulpo. Tandang-tanda natin, di ba? O nag-resign na kagad. Yung kapatid ng mga tulpo. Nag-resign na kagad. Alam nyo na yung naganap. O di bago na yung tourism, tapos ang problema. Simple lang po eh. Minsan, humahanap tayo ng komplikado. Napaka-komplikado nung hinahanap nating solusyon. Isang tao lang yan. Ewan ko lang kung hindi tumino yan. O katulad nito, si Abilio. Wala tayong ID ngayon. Problema daw ni Duterte. Di wag natin lutasin. Sisi natin kay Duterte ng 6 na taon. Tignan niyo logic niya ni Abilio. Problema sa plastic sa LTO, panahon pa raw ni Duterte. Di wala tayong gagawin dahil merong problema si Duterte sa plastic. So wala na tayong gagawin. Alam ko nagawa ng paraan nila Duterte yan eh. Pero ngayon ang problema 2024, yan po, hindi na po tayo magbobolahan. Ito na po pinakamagandang halimbawa. Ngayon ang problema, Duterte yung sinasabi. Anong gusto mo, Abilio? Ang lulutas si Duterte? Hindi naman ganun. Siyempre, hindi ganun, di ba? Yung sinasabi natin eh. Kita mo, yan ang pinakamagandang halimbawa. Yung national ID hanggang ngayon may problema pa sa panahon din yun ni Duterte. Tignan nyo. Duterte sinisisi, di ba? Ayan na naman sila. Huwag mo lang isisi ngayon. Wala akong pakialam. Sinisisi ko ngayon. Tanong ko sa iyo, wala bang problema ngayon? Meron. Kayo nagsisisi noon. Dapat nga, tapos na si Duterte, banggit pa kayo ng banggit. Ibig sabihin, pag ang sinasabi ninyo, ang may kasalanan yung nagdaang presidente, walang balak tong gobyerno na to na lutasin. Di ba? Wala kayong balak lutasin kasi sisi na lang natin kay Duterte yan. Marami naman tayong vlogger eh. Si Jam Magno, pasok. Mike Abe, pasok. At saka yung mga nagtitinda ng pampapogi, pasok. Pagtanggol nyo na si Duterte may kasalanan ng lahat na nangyayari ngayon. Dapat ganito pala kayo kung nangampanya. Kung magkakaroon kami ng problema, pag kami nagkaroon ng problema sa aming panunungkulan, isisisi namin kay Duterte. Ewan ko lang kung may bumoto sa inyo. Banggit na banggit ka nga sa panahon pa ni Cory. Okay na. Black na siguro kita dito sa ano, diyan ka naman nag-aano sa ano. Ayan, masyado ka ng masyado ka ng pasikat. Oo, matagal na gusto ni Sir Baz ang federalism. Opo, gusto ko po yung federalism, pero ayaw ng mga tao eh. Ba't yung pagpipilitan? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Yan, ngayon po kayo magtatanong. Mga taga-FB pwede kayo magtanong